So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. So nandito ulit tayo upang magbigay ng kaalaman, sumagot sa inyong mga katanungan tungkol sa pagmamanok. Okay? So mga newbie, mga baguhan, mga new viewers and subscribers, so ipaalam ko lang po sa inyo, tayo po ay sumasagot kung anuman mga katanungan ninyo tungkol sa mundo ng pagmamanok. Willing po akong ibigay ang aking opinion at sagutin kayo sa pinakamaganda na paraan, okay, na maaaring makatulong sa inyo. So, lagi ko lang hinihiling sa inyo mga kamamay, mga kamanok, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga advice, yung mga recommendations ko pagdating sa inyong pagmamanok, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng video na to para sa mas marami pang usaping pagmamanok na kagaya nito. Okay? Kung nagawa nyo na po yan, simulan na po natin ang ating sagutan ngayong gabing ito. So ito po unang katanungan, galing kay Greg Warren Gabumpa. Ayan, so idol, paano ba pumili ng tandang at inahin para maging malalaki ang katawan ng mga sisiw paglaki? Yun kasing tandang ko, slim, kahit naka-priming palagi at nagbibigay na ako ng Jackie Oats. Okay? So mga kamanok, kung ang inyo pong tinatanaw sa susunod na breeding ay dapat malalaki na ang katawan, bulto na ang katawan ng kanilang mga aanakin, dapat sa materialis pa lang, maselect nyo na kaagad kung sino yung may mga qualities na magaganda. Okay? Ang gusto nyong, ang hirap kasi sa inyo, ang gusto nyong magiging aanakin, mga bulto ang katawan, malalaki, pero yung foundation ng breeding ninyo, mga mistisuhin ang katawan, maliliit, parang mga Tagalogin pa nga eh. Mga kamamay, huwag na kayong mag-expect. Kung ang materialis ninyo ay hindi ganun kalalaki ang katawan, huwag na kayong mag-expect na talagang mga bultong-bultong aanakin ng mga yan. Unang-una po unang-unang factor kung gusto nyo po na bata pa lang bulto na ang katawan ng inyong mga alaga, kailangan yung foundation ng materialis mo, ganun na rin po ang katawan. Kung ano po yung shape ng gusto mong maging palahi ng mga aanakin, dapat yung materialis, yung tandang, ganun na po ang hipo. Para sa ganun, hindi na tayo nanghuhula-hula. Okay, wag na rin kayong umasa na kung ang materialis may pangit, maglalabas ng mas magaganda. Hindi ganun. Kaya please, mag-select na kayo ng mga bultong ang pangangatawan ng inahin at tandang para yung aanakin maayos din. Ganun lang kasimple ang breeding. Mas taasan ninyong standard pagdating sa pagpili ng inyong mga materyales. Kasi mga kamamay, swerte na kapag na-xerox nung mga sisiw yung kanilang mga nanay at tatay. Okay? At huwag kayong umasa na mas magiging maganda pa yung magiging offspring kaysa sa kanyang mga magiging o sa kanyang mga nanay at tatay. Okay? Pagdating ng araw, hindi mangyayari yon. Lagi ng F1 or medyo mababa or medyo hindi ganun ka-quality ang itsura compared sa kanilang mga magulang. Kaya please, taasan ninyo ang inyong standard pagdating sa pagpili ng mga materialis pagdating sa breeding. Okay? So, maliwanag tayo dyan, ha? So, next question tayo. Okay, shoutout muna natin si Mama Lamotu. Okay, so kamamay, pa-shoutout po. Ako po si Yobad ng SJDM Bulacan. Okay? Lagi po akong nakaabang sa lahat ng uploads mo and maraming salamat po. Okay, so mega shoutout po sa inyo, Yobad ng Santa Maria, San Jose del Monte, Bulacan pala. Ayan, so mega shoutout po sa inyo, Boss Yobad. Alright? So next question po tayo. Ito galing kay Anton Martinez. Mamay, magandang gabi po. Pwede po bang ihalo sa patuka or painom ang Bear Brand na gatas? Yes, pwede po ito. May mga gumagawa po nito at nakikita ko, happy naman sila sa paghahalo nito. Ibig sabihin, siguro maayos ang resulta. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, kung naghahalo po kayo ng gatas, mas maisasuggest ko po sa inyo na mas maghalo po kayo ng skim milk. Mura lang naman po ito. Bumili po kayo ng 1/4. Kasi ang 1 kilo, napakarami. Kahit 1/4 lang na skim milk, mas maganda po yung panghalo sa pagkain ng ating mga alaga. Kasi mas mataas po ang ano nito Parang mas mataas ang protina. Okay? Nitong gatas na ganito. Kasi yung Bear Brand,
Parang ano lang siya eh, nabibili lang dyan, parang pambata, ganun. Pero kung ako, dati nung araw, binibigay ko is skim milk, 1/4, bumibili ako ng 1/4. Sa mga agribet, meron po nun. Magtanong lang po kayo. Sa Farm Basic, dati ako bumibili ng ganun. So next question po tayo. Ito galing kay Mark Joe Castillo. O, 2 hours ago lang to ha. Linyada. Kamamay, ano po ba ang mabisang gamot sa pabalik-balik na sipon at halak ng ating mga manok? Okay, so kung ang sipon po at yung halak kasi medyo mahirap gamutin. Kung pabalik-balik po ito, possible, hindi mo naaalagaan ng maayos yung manok. Sabihin natin gumaling na, tapos bumabalik ulit, may problema sa pag-aalaga mo. Okay, it's either hindi mo nabibigyan ng tubig, or it's either hindi mo naaalagaan ng palit ng tubig sa painom, yung mga alaga mo kaya ganyan. Kaya kapag nauuhaw, nauubusan, natutuyuan yung ngalangala, nagkakahalak. Nagkakalaway sila ng madidikit. O kaya naman, pag umiinom sila, yung tubig na arawan na, naiinom pa nila. Diyan po nakukuha ang sipon at halak. Kaya please hanggat maaari, kung may alaga kayong manok, dapat napapalitan nyo palagi yung painom nila. At the same time, dapat meron silang wastong pagkain. Okay, dapat maayos ang pag-aalaga. Kapag nagkasipon, dapat nagagamot ka agad. Hindi yung papabutin nyo pa na magkaroon ng halak, yung simpleng sipon. Huwag ganon. Kaya please mga kamamay, kung antibiotic po ang hinihiling po ninyo, pwede po kayong gumamit dyan ng Trifast or Amtil. Yan po yung mga antibiotic talaga na maaari nyo pong makuha kaagad sa merkado at makatulong sa pabalik-balik na sipon at halak. Yung halak, may malakit na laway, kailangan nyo po yung alisin, ideklag para po mas mabilis gumaling yung mga manok. Okay, so maliwanag tayo dyan ha. So next question po tayo. Ito naman galing kay Fish the Everyday. Ayan, so boss, paano po ang tamang pagpupurga sa 4.5 months to 6 months? Yung step by step po, salamat. Okay? So, kung ang tanong mo ay kung paano ba tayo magpupurga sa ganito, simple lang naman. Gamit lang po kayo ng mga pamurga, kahit na ano pong pamurga, hatiin nyo po sa gitna. Maganda po, astig, hatiin nyo sa gitna. O kaya naman, Vermexpor, maganda po yan. Hatiin nyo rin po sa gitna. Sa 4 months old, kaya na po nila yang i-take. Kaya po nila yang i-absorb. At mas nagiging maganda po ang pag-build ng pangangatawan kapag maayos po ang sistema ng manok. Walang bulate, lalo na yung mga 4 months old natin ganyan. Kalimitan, nagiging payatin po yan kapag hindi natin madalas napupurga. So, ipagagamit ko na sa iyo dahil 4 months old na naman yung mga yan, pwede mong liguan. Then, subo na rin ng half o kalahating tabletas ng ng astig dewormer or ng Vermexpor na dewormer. Magaganda pong pamurgian mga kamamay. Then, continue mo lang. Monthly, magpurga ka na ganyan. Sa 5 months, kaya na nilang isang buo. 5 months, 6 months, 7 months, monthly na ang pagpupurga. O kaya naman, kung hindi mo makita na gumaganda yung katawan, every 3 weeks ang pagbibigay ng pamurga. Maganda i-fasting nyo po muna para sa ganon, makuha talaga yung lahat ng bulate. May flush out lahat ng bulate. Okay, ganun lang po mga kamamay. Bago kayo magpakain, o skip po ninyo ang isang meal every Sunday. Okay, o kaya naman at the end of the month, every Sunday at the end of the month, magpurga po kayo. Makakatulong po yan. Para sa mga 4 months and a half to 6 months and up, ganyan po ang sistema ko. Okay? So, next question po tayo. Ito naman galing kay Lino Pana. Ayan. So, idol, meron akong manok. Madaling humingal sa init. Bakit kaya? Samantala yung iba kong manok, hindi naman. Ano kayang gamot ang pwede kong ibigay dito, idol? Okay? So, last question muna tayo. Kung ang inyong mga alaga napapansin nyo, mabilis hingalin. Check niyo po yung feeding. Lagi ko po sasabihin sa inyo na mas maganda po ang dry feeding pagdating sa inyong mga naka-cording na manok. Kasi po yung mga naka-wet feeding, pansinin po ninyo sila palagi yung hinihingal. Okay, kasi nga po masyadong marami yung moisture ng katawan ng manok. Masyadong matubig.
So pag nabawasan yun, nabilad sila sa init, hinihingal ka agad, hanap ka agad nila is tubig. Pero kung kayo, yung mga manok ninyo nasanay sa dry feeding, iinom lang sila ng tama, yung talagang saktong pang dehydrate o rehydrate ng kanilang katawan, after nun hindi nyo makikitang hinihingal. Mapera na lang pag napabilad talaga sila. Pero yung mga nasa tipi, kahit maarawan, hindi nyo makikitang humihingal. Hindi nyo makikitang humahagok dahil sa init. Dahil sanay po sila. Yung kanilang katawan, okay, nakabuild po sila na saktuhan lang yung tubig. Hindi palaging uhaw. Tapos yung katawan nila, hindi masyadong mabigat. Okay, ganun po ang sikreto. Pero kung sabi mo nga, kung naka-dry feeding ka, kung halimbawa naka-dry feeding ka tapos hinihingal-hingal pa, pwede ka magbigay ng dextrose powder. Pang-rehydrate yun ng katawan ng ating mga alaga kung kinukulang sa electrolytes ng ating mga manok. Pwede rin kayo magbigay ng Reload Plus. Para sa ganun, hindi po masyadong maubos ang electrolytes ng katawan ng katawan ng ating mga manok. Okay? So sana mga kamanok, makatulong po yung simpleng mga advice na ito pagdating sa ating mga alagang mga manok and may apply niyo po sana. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.